Pinanguna ng lokal na pamahalaan ng Colombio Sultan Kudarat ang rescue at evacuation operations sa mga apektadong komunidad matapos tumaas ang tubig sa Alip River. Sa video na ibinahagi ng ilang netizen, makikitang nasagip ng mga responder ang hindi bababa sa 10 residente kabilang ang mga bata na na-stranded sa barangay poblasyon dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Agad naman silang dinala sa mas ligtas na lugar habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa mga bahaging apektado ng baha. Kaugnay nito, nag-utos na si Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu ng forced evacuation sa mga nakatira sa flood-prone areas dahil nananatiling mataas ang banta ng flash flood. Patuloy naman ang search, rescue at evacuation operations sa pamamagitan ng koordinasyon ng LGU Colombio, PDRRMO, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Bantay Kalikasan Volunteers at iba pang mga response agencies. Sa Cebu naman, agad na nag-deploy ng mga tauhan ang Department of Public Works and Highways sa mga apektadong lugar na nakaranas ng pagtaas ng tubig, kabilang na ang DM Cortez, Tipolo at Sergio Osmeña Avenue sa Mandawi City. Gayon din ang kinasangan sa Pardo at MJ Cuenco Avenue malapit sa KKD sa Cebu City. Nagsagawa ang DPWH ng clearing at dredging operations sa mga estero at daluyan ng tubig. Gayunman, nakaalerto pa rin ang mga tauhan ng DPWH sa mga pangunahing lansangan ng Metro Cebu at patuloy na nagmamatsyag 24 na oras sa isang araw upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa gitna ng patuloy na pag-uulan. Samantala, hindi rin naman nakaligtas sa pagbaha ang ilang bahagi ng Masantol sa Pampanga. Sa video na ibinahagi ni Lea Quintos, makikitang tumaas na ang tubig baha sa ilang kalsada sa Masantol at mga karatig na lugar. Ayon sa kanya, nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng bayan kahit hindi pa tuloy-tuloy o malakas ang pag-ulan. Dahil dito, pinag-iingat ang mga motorista at mga residenteng dadaan sa mga apektadong kalsada dahil maaari pang tumaas ang tubig kung magpapatuloy ang pag-ulan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.